Ang karugtong ng nakaraan, mula sa itaas ng gusali, Chairman, ito po si Guang Ho. Sinabi ng chairman na ating bida, na nasa kabilang linya, ano ang dahilan at napatawag ka? Sinabi ni Guang Ho, nagpadala po sa amin ng imbitasyon si Ministro Jiang Mansu. Matapos ay napatingin ito sa isang imbitasyon, DTS Group, Minister of Strategy and Finance, Jiang Mansu. Sinabi ng ating bida na nasa kabilang linya, oh, talaga ba? Kahit isa siyang ministro, isa siya makapangyarihan sa administrasyon. Sinabi ni Guang Ho, nagdududa po kasi ako baka po humingi siya ng anumang suhol. Sinabi ng nasa kabilang linya, kung magkaganon man, malamang nahihingi siya ng katulad nito. Kung gayon, tanggapin mo ang imbitasyon, ngunit hindi mo na kailangang magdala pa ng anumang regalo. Nagtataka naman na sinabi ni Guang Ho, ano, muling sinabi ng nasa kabilang linya, huwag kang yumuko o bumati sa sinuman sa administrasyon na ito, baka mapasama ka sa isang pandinig sa parlamento o sa isang hanay ng mga pulis para magpakuha ng litrato mamaya. Sinabi ni Guang Ho, handa naman po akong gawin ang lahat para sa kumpanya. Sinabi ng nasa kabilang linya, basta hindi ako komportable dito. At siguraduhin mo record ang mga pag-uusap, medyo kinabahan si Guang Ho, at sinabi, record ito, naintindihan ko po. Mula naman sa mabilis na andar ng sasakyan na nasa kabilang linya, sinabi ni Guang Ho, nga po pala, may pupuntahan po ba kayo, kung saan, mukhang paalis na po kayo? Sinabi ng ating bida, papunta na ako sa skiing, sa Ganguandu. Sinabi ni Guang Ho, ano po, sa skiing po, ngumiti ang ating bida habang mabilis ang pag-drive nito, kailangan kong lutesin ang ilang issue sa militar. Sinabi ni Guang Ho, teka po, ano po ba ang kinalaman ng militar sa pag-skiing nyo? Sinabi ng ating bida, kung curious ka pwede ka bang pumunta rito sandali? Kailangan ko si Chairman ha, at suportahan mo ako para mapalakas ang loob ko. Sinabi ni Guang Ho, ano po, ngayon na po, sige po, samantala, sa Ganguandu Alpine Ski Resort. Nang dumating ang ating bida, agad nagpalit ito ng kasuutan na pang-skiing, agad napansin ito ng mga taong nag-skiing. At sinabi, sino ang lalaking yun? Sinabi naman ng isa, sino ba tinutukoy mo? Yon nakakawalang gana ang kagwapuhan ng lalaking yun. Sinabi naman ng ibang nakapansin sa ating bida, wow, napakagwapo naman niya. Sinabi naman ng isa, sino ang lalaking yun? Kilala mo ba siya? Hindi siya taga-school namin. Ang sabi nila, taga-Korea University daw siya. Ano kamo? Sa Korea University. At sinabi pa nasa law department siya, wow naman, talaga ba, lintik? Habang nakatayo ang ating bida, nakatayo siya sa tuktok ng yelo, muling sinabi, hi. Sa tingin ba niya ay matatapos ang skiing sa gitna ng lamesa? Kinikilig siguro ang mga senior ngayon, sinabi naman ng isa, nakakainis siya. Mula sa megaphone, nag-announce ang MC at sinabi, malapit na magsimula ang 15 kilometro cross-country freestyle competition. Ang mga kalahok na atleta ay agad magsipaghanda, samantala, sa opisina ng skiing, dumating dito ang chairman ng TS Group na si Guang Ho. Sinabi ng kausap nito, opo, kada rating lang po niya. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, ngunit ano ba ang ginagawa ng taong nakatataas dito? Maya-maya pa ay dumating na si Guang Ho. Agad na lumapit ang isang lalaki, at sinabi, maligayang pagdating chairman, ako nga po pala, si Ko Seugpyo, ang head management ng competition na ito. Sabay sinabi nito sa isipan, bibigyan ba kaya niya kami ng sobra na may lamang pera? Ngumiti si Guang Ho, at sinabi, ako nga pala si Guang Ho. Tumawa ang head management, at sinabi, mas bata po pala kayo sa personal kaysa sa TV, chairman. Sabay sabi nito sa isipan, nakalipas na ang araw ng opening, ibig sabihin hindi siya nagpunta dito para sa sponsor, isa pa maliit lang ang event na ito, upang magamit sa promosyon. Sinabi ni Guang Ho, nagsimula na ba ang paligsahan sa cross-country skiing freestyle? Bahagyang nagtaka si Ko Seugpyo, at sinabi, ang cross-country event ba? Kakasimula pa lang ngunit. Kung gusto mong manood ng paligsahan, sasamahan ba kita? Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, ano ba ito? May kakilala ba siya dito na nakikipagkumpitensya? Muling sinabi ni Guang Ho, Director,
Nais kong malaman mo na, gusto ko lang sana na mag-sponsor sa cross-country skiing sa event na ito. Agad nagulat si Ko Seugpyo, at sinabi, ano kamo, sponsor ba kamo? Tumawa si Ha Guangho, at sinabi, isa sa kaibigan ko ang gusto ang nakikipagkompetensya bilang isang atlete sa pagkakataon na ito, haha. Lumipas ang oras, sa labas ng paligsahan, mula sa tuktok ng bundok ng yelo, mabilis bumaba ng dire-diretso ang ating bida. Bakas ang gulat at pagtataka ng mga manonood, at sinabi, ha, nakapasok na siya agad, ano, talaga ba? Gulat na nagpalakpakan ang mga ito, nang bumulusok ang ating bida, sinabi ng MC, ito ang athlete number 20. Yun lalaking yun di ba siya ang nahuling sumali, ano, ang law student, yun. Muling sinabi ng MC, ang oras niya, ay hindi ka panipaniwala, hamugong ang bilis ng ating bida. Muling sinabi ng MC, ito ay 37 minuto at 12 na segundo. Mula naman sa itaas sa opisina, maging si Ha Guangho at si Ko Seugpyo, ay hindi makapaniwala, at sinabi, hindi maaari. Totoo ba, itong nakikita ko, mas lalong bumilis ang pag-skiing ng ating bida. Nagtataka pa rin na sinabi ni Ha Guangho, sa kanya isipan, hindi ko akalain na ganito pala ito kabilis. Ikalawa ng Marso taong 2009, matinding tinamaan ng pandaigdigang krisis ang Korea. Tumaas ang halaga ng palitan sa antas ng IMF, nang kumalat ang mga balita na hindi maganda ang sitwasyon ng foreign exchange sa Korea. Nagsimula na ang atake sa hot money, nagkakagulo na sinabi ng mga kalalakihan. 1,560, kukunin ko na ito. Sinabi ng isa, kukunin ko na. Tumayo ang isang lalaki at sinabi, 1,560.5 bilhin na yan, ang utos, nababaliw ka ba? Tumigil ka, pinagpawisan na sinabi ng lalaki, 1,560.9. Muling sinabi ng isa, call, muling sinabi ng lalaki, 1,570, call. Habang pinagpawisan ang nakasweet na lalaki, muling sinabi ng lalaki, ngayon ay 1,570.3, call, pinagpawisan ng malapot ang lalaking nakasweet, at sinabi sa kanyang isipan, nakakabaliw ito, Note, at ang pinakamataas na halaga ng palitan sa loob ng 11 na taon, sinabi ng isang lalaki, Naglalabas sila ng dolyar, napasigaw ang lalaki sa pagkagulat. At sinabi, ano, biglaan may pumasok na dolyar mula sa panig ng US. Sinabi ng lalaking nakasweet, habang puno ito ng pawis, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit, mayroon lumitaw na kakampi. Sinabi naman ng isang lalaki, ito na ang pagkakataon natin. Tila ba nainis ang lalaking nakasweet ng itim, at pasigaw nitong sinabi, pigilan sila. At alisin ang lahat ng mayroon tayo, at itapon ang lahat. Sinabi ng isa, ngunit umiikot ito, lumingon ito at muling sinabi, na-postpone na ito pagbalik sa 1,565. Napaisip ang lalaking nakasot, nagpuzzled sa kanya ang mga nangyari, sabay sabi sa kanyang isipan, sino ba talaga ang nagtulak nito pabalik, samantala? At ngayon, muli akong nagliyab sa dilim dahil sa pagmamahal ko sa aking bayan, nabigo tayo. Ang mga buwan ng pagsusumikap ay nauwi sa usok sa isang araw lamang. Pasiga na sinabi ng isang lalaki sa mga tauhan nito, mga tanga. At ang pagkalugi nito, ngayon pa lamang ay umabot na sa 10 bilyon dolyar. Yumuko ang tauhan nito, at sinabi, patawad po, at ang mas malaking problema ay naramdaman ng kaaway ang aming momentum. Galit na pasigaw na sinabi ng lalaki sa kanyang tauhan, putik. Sabay sinabi sa kanyang isipan, at sino naman kaya ang naglakas loob na tumulong sa mga Koreano na yun, samantala, sa Hong Kong. Nabigla na sinabi ng lalaki, ano kamo, ang nawala mo ay 7 bilyong dolyar. Nangigigil na tila ba puno ng galit na sinabi ng Chino na si Chief Dan, at sinabi, at ito ay sa loob lamang ng isang araw. Bahagyang yumuko ang lalaki, habang nakatayo ito sa harapan ng Chino si Chief Dan, at sinabi, I'm sorry, Chief Dan. Pigil ang galit na sinabi ni Chief Dan, sino ang may kagagawa nito? Huwag mong sabihin si Jiang Taesan, na naman ba? Sinabi naman ng lalaki, hindi po siya yun, gumastos tayo ng 1 bilyon dolyar sa manipulasyon sa merkado,
At wala po ito sa sukatan na kaya niyang pakialaman, upang maglabas ng 10 bilyong dolyar sa napakaikling panahon. At sa tingin ko po ay may isang taong mas malaki pa dito. Sinabi ni Chief Dan, may posibilidad pa na nakatulong ang panig ni Robert Ryan? Sinabi ng assistant nito, mukhang hindi rin nila ito kagagawan, may mga pondo na ipinasok sa Korea, at sa palitan ng merkado nito, at ipinamahagi ito mula sa exchange rate account sa iba't ibang bansa kabilang ang mga kanlungan ng buwis. Natigilan si Chief Dan, nagsalubong ang mga kilay nito at inis na sinabi, hindi naman maaari ang mga kabalyero, o kaya naman ay ang Rothschild o ang mga anak ng ahas, hindi kaya nila tayo pinagtaksilan. Hinawakan ng lalaki ang salamin na tila ba inayos ang pagkakasuot, at sinabi, ang posibilidad na iyan ay hindi nagkakamali. Bahagyang nagulat si Chief Dan, nagdikit ang ngipin nito at pasigaw na sinabi, putik, samantala sa Korea University. Sa playground habang nandoon ang professor, sinabi ng may dalang package, Professor, dumating na po ang package nyo. Agad binuksan ito ng professor, nagtataka na sinabi, bakit ito, ipinadala ba ito sa ating departamento? Natitigilan ng may pagtataka na kinuha ng professor ang laman ng kahon, Sean Jun-ho, professor ng Sports Science, College of Law sa University of Korea, matapos ay tinignan nito ang nasa kanyang kamay na kinuha niya sa kahon, at sabay sinabi sa kanyang isipan, isang gintong medalya sa sport festival sa Taglamig, sino ba ito? Matapos ay muling sinabi, ano ba ang meron sa lalaking ito? Matapos ay tinignan nito ang pagkakakilanlan, isa siyang law student. Tumingin ito sa kaharap at sinabi, bakit naparito ang isang estudyante ng abogasya? Sinabi ng nagdala ng package na walang iba kundi ang ating bida, at sinabi, nakapasa ako sa kurso ng pangkalahatang edukasyon. Humalukip-kip ang professor at may kayabangan na sinabi, may hiwalay na kurso para sa pangkahalatang edukasyon, at ito ay isang kinakailangang kurso para sa aming departamento. Tumawa ng hilaw ang ating bida, at sinabi, chinek ko na ito sa opisina ng akademiko, at sabi nila ay pwede rin itong kunin ng mga regular na estudyante. Agad na sumigaw ang professor at sinabi, hindi yun ang issue dito. Tumingin ang ating bida ng mapang asar at sinabi, kung gayon ano ba yun? Humakbang ang professor palapit sa ating bida at inis na sinabi, makinig ka law student, nagpapanggap ka bang tanga? Sabay dinuro ang ating bida sa dibdib, at muling sinabi, sa tingin mo ba ay ganoon lang kasimple ang physical na edukasyon? Natigilan na napatingin ang ating bida, matapos ay muling tumawa ng hilaw, at sinabi, kasi, gusto ko ng physical edukasyon. Isang matinong pag-iisip, at matinong katawan, di ba? Haha. Tila ba napika na ang professor, at inis na sinabi, sa mga nakakarinig na estudyante sa paligid ang lalaking ito. Hindi niya ba ako naintindihan, o talagang wala siyang respeto sa akin? Hoy, ikaw, isa ka bang psycho? Agad sumingit sa usapan ng isa sa mga nanonood na estudyante, at nang aasar din na sinabi, Professor, ano kaya kung bigyan mo ang law student ng praktikal na edukasyon? Sabay nagtawanan ng ibang mga estudyante, sinabi naman ng isang estudyante, tama po, Professor, mas mahalaga po ang kilos kaysa sa salita. Sinabi naman ng isa pang estudyante, law school, opa, mag-set tayo ng group date minsan. Napatingin ang professor sa kumpol ng mga estudyante, natitigilan na napatingin din ang ating bida. Matapos ay ibinalik ng professor ang tingin sa ating bida, at inis na sinabi, alam mo naman kung paano pumasa sa kursong ito, di ba? Sabay ngumiti na parang wala lang ang ating bida, at sinabi, oo naman, alam na alam ko. Tumingin ang professor sa kanyang estudyante, at sinabi, Jae-han, ikaw na ang bahala sa kanya. Bahagyang nagtaka ang estudyante, at sinabi, ano, bakit ako? Muling sinabi ng professor, at ito ay 100 na metro ng pagtakbo. Ngumisi ang estudyante, na tila ba natutuwa sa sinabi sa kanya ng professor, sabay sabi, opo, sir naiintindihan ko po. Hinarap ng professor ang ating bida at sinabi, ikaw, law student kapag natalo ka sa lalaking ito, umalis ka na agad sa klase ko. Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, sige, gawin na natin, samantala, sa Calm Securities. Humahangos na tumakbo ang isang lalaki, at sinabi, team leader. Agad na tumayo sa pagkakaupo ang team leader, at sinabi, anong problema,
may nangyari na naman ba? Sinabi ng lalaki, panatilihin mong nakasindi ang iyong sigarilyo, at humitit ka lang ng ilang beses, okay. Ngumiti ang lalaki, habang bahagyang hinihingal, at sinabi, mukhang hindi mo na kailangang mag-alala pa, tungkol sa diborsyo. Nagtataka na nagulat ang lalaking team leader at sinabi, ano, teka, ano ba ang ibig mong sabihin? Lumuluha na sinabi ng lalaki, ang stocks, tumataas na ang stocks. Muling sinabi ng team leader, ano ba talaga ang sinasabi mo? Muling sinabi ng lalaki, habang tumataas ang halaga ng palitan, tumataas din ang mga stocks. At ang graph at iba't ibang senyales ay nagpapahiwatig ng pataas na trend. Agad natuwa ang team leader, sabay sabi, napakahusay. Hinayaan nito na malaglag sa lupa, ang sigarilyo na may sindi, at sinabi, ang karamihan dito ay mga malalaking stocks, at kabilang ang mga shares ng Ojeong, sinabi ng team leader, kung ganoon ito ay. Parang mayroon akong naamoy ng hindi maganda dito. Sinabi ng lalaki, ang mabuti pa ay maniwala tayo hanggang sa dulo, sa Diyos ng stocks. Agad napaangga nga ang team leader sa pagkagulat sa sinabi ng lalaki, muling sinabi ng lalaki, dahil binigyan niya tayo ng hindi inaasahan swerte. Sinabi ng team leader, naku, ang Diyos ng stocks ba talaga? Samantala, mula sa kalangitan maririnig ang hingal at pagod. Sinabi ng boses, nakakuha ka ng karma points, napahingal at napahiga sa pagod ang professor habang nakatayo ang ating bida, sa harapan nito at namaywang at sinabi, sa propesor, anong ginagawa mo dyan? Hinahamon mo ako sa ganyan antas ng kasanayan, nakakadismaya naman. Natitigilan na napatingin ang propesor, hindi nito nagustuhan ang pang-iinsulto ng ating bida. Inis na tumingin ito ng matalim, habang patuloy na hinihingal na sabay sinabi sa kanyang isipan, itong lalaking ito, sino ba siya? Bakit di man lang siya hiningal, tao ba siya? Matapos ay tinignan nito ang timer. Agad nagulat ito sa nakita kung gaano kabilis ang ating bida. Napangga nga ito, sabay sinabi sa kanyang isipan, anak ng, totoo ba ito? Ano bang klase ang lalaking ito? Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng propesor. Agad itong dinukot sa bulsa at agad na sinagot, at sinabi, hello. Sinabi ng nasa kabilang linya, Professor nakita ko na po. Natuklasan ko po kung sino ang gold medalist sa Winter Sports Festival. Agad na tumugon ang professor at sinabi, oh, talaga ba? Sino ba siya? Maya-maya pa, ay nagtaka ito, at sinabi, ano, sino, ang tinutukoy mo? Matapos ay dahan-dahan tumingin sa ating bida. Nakangiti ang ating bida na tila ba alam na niya. Lumipas ng ilang sandali pa, sa opisina, kumuha ang propesor ng record book at ballpen at iniaabot ito sa ating bida, sinabi ng ating bida, ano? Sinasabi mo ba na kailangan mo ako? Ngumiti ang ating bida, at muling sinabi, oo na nga, sige ikaw na ang magiging coach ko. Tumingin na parang inis ang professor, humalukip-kip ito at mayabang na sinabi, hoy, sinasabi ko sa'yo, espesyalista ako sa alpine skiing, wala akong masyadong alam tungkol sa Nordic style mo. Sinabi ng ating bida, ayos lang yang, at sapat na rin yan. Ang kailangan ko lang talaga, ay ikaw propesor. Nagtataka na sinabi ng professor, ako, bakit ako? Sabay sinabi sa isipan, ano ba ang sinusubukan gawin ng lalaking ito sa mundo? Bahagyang ngumiti lang ang ating bida at sinabi, gusto kong makipagkumpetensya sa 2010 Winter Olympics. Agad napasigaw sa pagkabigla ang propesor, at sinabi, ano kamo, Olympics? Matapos ay tumawa ng hilaw sabay pinagpawisan nito ng malapot at sinabi, nagbibiro ka lang di ba? Ang dapat ay naghahanda ang law student para sa bar exam. Sabay sinabi sa kanyang isipan, sa tingin ba niya ay larong pambata lang ang Olympics? Nakangiti na kampante ang ating bida at sinabi, ang Olympics ay isa lamang, ito ay isang libangan. Inis na sinabi ng professor, lintik, nakakainis ang hambog talaga. Muling ngumiti ng hilaw ang propesor at sinabi, sa totoo lang, nainggit ako sa isang lalaking magaling mag-aral, at likas na magaling sa sports. Sabay dinugtong ng ating bida, at nakatira din siya sa isang napakagandang bahay. Muling sinabi ng professor sa kanyang isipan, tumigil ka na, bastos ka. Sinabi ng ating bida ng nakangiti, alam mo kasi professor,
nakakuha na ako ng isang sponsor, at dapat kang manood ng Olympics. Agad nagulat ang professor, at sinabi, ano ka mo, sponsor, saan? Nakangiti na sinabi ng ating bida, sa isang grupo ng TS. Lalong nabigla ang professor, hindi ito makapaniwala, at sinabi, ano ka mo, sa TS group, totoo ba ito? Kinuha ng ating bida ang kanyang cellphone sa bulsa at ipinakita sa propesor ang cellphone, sabay sinabi, gusto mo bang makatanggap ng tawag? Namilog ang mata ng professor at ngumiti at sinabi, sino ba yan, huwag mong sabihin sa akin. Ngiti lang ang isinagot ng ating bida sabay ibinigay ang cellphone sa propesor, sinabi ng nasa kabilang linya. Ikinagagalak kong makilala ka, ito nga pala si Ha Guangho, chairman ng TS Group. Muling namilog ang mata ng professor at sinabi, ano? Pasensya na po, hindi, paano nangyari yun, chairman? Hindi pinansin ni Ha Guangho ang sinabi ng professor, at tuloy-tuloy na sinabi, pakialagaan po ang aming direktor na si Jiang, at kung may kailangan kayo, maaari kayong tumawag sa numero na ito anumang oras. Taranta na sumagot ang professor, oo, makikipag-ugnayan ako. Sinabi ng nasa kabilang linya, kung ganoon, ay ipapaalam ko sa sekretarya ng kumpanya. Sinabi ng propesor, sige po, naintindihan ko. Muling sinabi ng nasa kabilang linya, kung gayon, ay iimbitahan kita ng dinner sa lalong madaling panahon. Sinabi ng propesor, sige po, hihintayin ko po, salamat po chairman. Sinabi ng nasa kabilang linya, kung gayon, ay hintayin mo ang tawag ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, tumingin ang ating bida, sabay ngiti at sinabi, ngayon, Professor, tinatanggap mo na ba? Napatingin ang professor, at sinabi, Jiang Taesan. Ano ba ang tunay mong pagkakakilanlan? Ngumiti ang ating bida at sinabi, kung malalaman mo, baka sasakit lang ang ulo mo. Sumeryoso ang professor at inis na pasigaw na sinabi, basta't magsabi ka lang ng kahit ano, at pakikinggan ko ang lahat. Kapag nais-aayos ko na ang mga bagay, siguradong tutulungan kita. Tumingin ang ating bida, bahagyang tumawa at sinabi sa kanyang isipan, hehe, isa ka palang ambisyosong professor. Sabay sinabi ng ating bida, salamat professor, especially nawa ay pagpalain ka, lumipas ang oras. Sa opisina ng lore, kasabay sa papalubog ng araw. Sinabi ng secretary ng ating bida, director, narito na po ang ulat tungkol sa mga sasakyan ng Volvo. Ibinigay ito sa ating bida, at binasa, at sinabi, oo, magsisimula na ang negosasyon sa earnest sa lalong madaling panahon, magsipaghanda kayo. Sinabi ng kanyang secretary, makukuha ba talaga natin ito? Tumugon ang ating bida, at sinabi, oo, at tayo talaga ang makakakuha nito, at maghanda na rin para sa Samyong Motors. Ang Samyong ang ating domestic partner, natitigilan na napatingin ang kanyang secretary, at sinabi, huwag mong sabihin. May plano ka bang makipagsanib sa Volvo? Tumingin lang ang ating bida, hindi ito kumibo. Matapos ay bahagyang tumungo ang kanyang secretary, at sinabi, naintindihan ko na, maghahanda na ako. Matapos ay kumunat ang noo nito, at sabay napaisip, pumasok sa isipan nito, ang logo ng Volvo. Sabay sinabi sa kanyang isipan, ang disenyo siguro ay medyo magaspang subalit, ang Volvo, ay nangunguna pagdating sa malinis na diesel at mga pamantayan sa kaligtasan. Tumingin ang ating bida sa kanyang secretary at sinabi, siya nga pala, anong problema at mayroon kang salamin? Malabo ba ang paningin mo sa malayo? Sinabi ng kanyang secretary, ano ka ba, uso ito ngayon, paano mo nasasabing malabo ang aking paningin? Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, sa loob ng ilang buwan, mapapasakamay ko na ito, sabay sinabi muli sa kanyang secretary, hahaha, nagbibiro lang naman ako. Sinabi ng kanyang sekretarya, ang sungit mo rin minsan, lumipas ang oras. Gabi, sa opisina pa rin ng ating bida, sinabi ng ating bida sa kanyang kausap, nakipag-ugnayan na ba sa inyo si Ministro Jiang Manso, simula noon? Sinabi ni Ha Guangho, sa ating bida, mukhang hindi sapat ang 6 na taon, na isang set na red ginseng. Sinabi ng ating bida, mabuti sa kalusugan ang red ginseng, at sigurado na mabubusog siya. Ngumiti ang ating bida sa kausap at sinabi,
makakakuha tayo ng signal sa lalong madaling panahon, paki-contact mo ako agad kapag nagawa na ito. Matapos ay sumeryoso ito at muling sinabi, magiging abala ang taon na ito, napalunok si Ha Guangho, bahagyang pinagpawisan nito, muling sinabi ng ating bida, Chairman Ha Guangho, ang pagganap mo sa papel na ito ay napakahalaga. Sinabi ni Ha Guangho, opo, Director, tatandaan ko po yan. Samantala, sa Ministry of Strategy and Finance, ang 6 na taong gulang na Red Ginseng, paano sila nang ahas na? Lintik, mga walang pakundangang ang mga yon, hindi na nila ako nirerespeto. Marami naman klaseng chairman, ngunit mayroon naman mga baguhan na wala kahit anong pedigree. Binabaliwala lahat ng petisyon ko, ganito ba nila ako tatretuhan? Matapos ay muling dumayal ang lalaki sa telepono, at muling sinabi, sa tingin ba nila ay kaya nilang mag-export ng kahit ano, na wala ang tulong ko, sa ngayon? Hintayin na lang nating at tignan kung ano ang mangyayari, lintik ka. Maya-maya pa, hello, Director Beck, si Jan Mansu, po ito. Sinabi ng nasa kabilang linya, Ministro, isang karangalan ang makatanggap ng personal na tawag mula sa iyo. Ngumiti ang ministro, at sinabing, hindi naman malaking bagay, ngunit nakatanggap ako ng anonymous na tip. Nagtataka na sumagot ang nasa kabilang linya, at sinabi, ano kamo, isang anonymous tip? Tumawa ng hilaw ang ministro, at sinabi, oo, nabanggit doon ang pag-iwas sa buwis, kaya kailangan ko itong imbestigahan. Sinabi ng nasa kabilang linya, pag-iwas sa buwis sa panahon ng integridad na ito, sino ba ang mga lintik na ito, at dudurugin ko sila kaagad. Sinabi ni Jiang Manso, ang TS Group, kailangan imbestigahan sila, at mukhang binabaliwala nila ang sistema ng batas ng bansa dahil sa pag-aari sila ng mga dayuhan. Sinabi ng nasa kabilang linya, oo, naiintindihan ko. Magsisimula na ako ng tax audit ngayon din, sinabi ni Jan Mansu, babantayan ko ito, kaya iulat mo agad sa akin ang mga resulta. Sinabi ng nasa kabilang linya, huwag kang mag-alala, makakaasa ka sa akin, pipigain ko ang mga ito hanggang sa matuyo ito. Matapos ng kanilang pag-uusap, pagkababa ng telepono, ngumisi si Jan Mansu, at sinabi sa kanyang isipan, Ha Guangho, lintik ka. Tingnan natin kung paano ka magpapakyut ngayon, samantala, sa United States. Habang magkakaharap ang ating bida at ang secretary nito, maging ang mga shareholders ng Volvo, sinabi ng isang lalaki, sige, tatanggapin ko ang iyong kondisyon. Napaisip ang babae, ang secretary ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, ano ang tatanggapin mo, ha? At sino ka ba sa tingin mo? Muling sinabi ng lalaki, ibibigay ko ang Volvo sa bargain na presyon na 4 na bilyon dolyar. Ngumiti ang secretary ng ating bida at sinabi, napakamahal naman yan, sabay sabi sa kanyang isipan, ha? 4 na bilyon dolyar, nagbibiro ka ba? Muling sinabi ng lalaki, ano ba ang sinasabi mo? Ang Volvo ay isang kumpanya na may maraming kalakasan, nakasinghulugan ito ng kaligtasan at nakaipon ng di kapani-paniwalang kita. Muling tumawa ng hilaw, ang secretary ng ating bida, at sinabi, haha, at ang kaalamang na yan ang unang asset na ibinenta mo. Tapos ngayon gusto mong bilhin namin, ang kahit isang bahagi lang ng isang kumpanya sa halagang 4 na bilyon dolyar, sa panahon ngayon. Tila napahiya ang lalaki, napalunok ito at muling sinabi, kasi, lilipas din naman ang krisis na ito, at kasalukuyang naman nagbibigay ng pondo ang gobyerno para sa emergency funds. Muling sinabi ng secretary ng ating bida, kailangan mo bang makatwiran para mahikayat ang Kongreso, at hindi ba tungkol ito sa pag-alis ng isang walang kwentang subsidiary? Tila naman nautol ang lalaki, at sinabi, sige, yun nga, ang ibig kong sabihin. Ngumiti ang ating bida, sabay sumulyap sa kanyang secretary, na tila ba natuwa sa ginawa nito, sabay sabi sa kanyang isipan, hindi na masama. Matapos ay humarap sa mga shareholders, at sinabi, ganito na lang, gawin na lang nating na maikli at matamis ang usapin na ito. Tila ba hindi ito nagustuhan ng lalaki, bakas ang inis nito at mayabang na sinabi, sige nga, ano ba ang gusto mong gawin? Ngunit hindi pinansin ng ating bida ang kayabangan nito at sinabi, naiintindihan ko na nakikipagnegosasyon ka sa Shelly Automobile mula sa China, tama ba ako? Agad na nag-react ang lalaki, at sinabi, hindi.
Paano mo nalaman ang mga bagay na pinutol ng ating bida ang sinasabi ng lalaki at sinabi, kung ibibigay mo ito sa China, hindi ba't magiging malaking banta ito sa hinaharap, at kahit ngayon, ang mga joint venture ay sa pilitan na mamumuhunan sa China. At sa China, ay inaabsorb din ng Volvo technology at bukod pa dyan, naiisip mo ba ang mga kahihinatnan nito? Matapos ay tumingin ito ng diretso sa lalaki, at sinabi, kukunin ko ito sa halagang $3 bilyon. Agad na palunok ang lalaki, namilog naman ang mata ng kanyang secretary, at sinabi, Sir, napakalaki po ng halagang yan. Agad na pasiga na sinabi ng lalaki, upang matakpang nito ang kahihiyan na sinabi ng ating bida, sige, kung yan na, ang ating napagkasunduan. Kumunat ang noo ng ating bida, at muling sinabi, alam mo naman siguro na kailangan mo pang magdagdag ng isa pang bagay bilang bonus, di ba? Tila ba nabigla ang lalaki, at sinabi, ano ba ang pinagsasabi mo, bonus? Hindi kami isang convenience store sa kapitbahay. Bahagyang tumawa ang ating bida, at sinabi, kapag nalugi ang isang kumpanya, karaniwang gawain ang buy one get one free deal, hindi ba? Tila ba pinagpawisan ng malapot ang lalaki, at sinabi, pero, ano ba binabalak mong gawin? Muling sinabi ng ating bida nang may kumpiyansa itinaas nito ang daliri at sabay pasok sa kanyang isipan ang isang kotse, at sinabi, ang Aston Martin, isama mo na rin yan. Nang laki ang mata ng lalaki, sabay sinabi, ano? Aston Martin, sabay sabi sa isipan nito, itong. Walang hiyang magnanakaw na ito, matapos ay mahinahon na sinabi, naintindihan ko. Maya-maya pa, habang nasa kotse ang ating bida, sinabi ng kanyang secretary, Sir, ipapaalam ko po sa iyo ang iyong susunod na schedule. Mayroon ka pong appointment para sa hapunat sa isang 2 Michelin star sa isang restaurant. Ngunit walang pangalan na nakasulat, kung sino ba yun, o kaya naman ay babae. At sino kaya ang magreregalo sa iyo ng ganito kamahal na pagkain? Tumingin sa kabilang direksyon ang ating bida, at sinabi, ang mabuti pa ay tawagin natin ito, para sa isang future equity investment. At siya ay si Leonard John Trump, at siya ay isang napakadelikadong lalaki, samantala, sa Blue House. Malakas na napasigaw ang isang lalaki, tumatakbo ito at sinabi, Chief. Meron po tayo problema, isang napakalaking problema. Agad na sumalubong ang lalaki, siya ay ang Jo Jong-il, Presidential Chief of Staff. At sinabi, Secretary Heo, anong problema? Anong nangyayari? Pawisan na sinabi ng lalaking secretary, Chief nasaan po ang VIP ngayon? Siya ay si Heo De-wook, Foreign Affairs and National Security Secretary. Sinabi ni Chief Jong-il, ano ba ang problema? May nangyari bang kudeta sa Hilagang Korea? Kabado na sinabi ni Heo De-wook, hindi po ganoon yun. Kung gayon po, aalis na po muna ako. Ngunit tinignan siya ng lalaking Chief Jong-il, kaya napilitan itong sabihin, si Ministro Jiang Mansu po, siya po ang may gawa ng isang insidente. Nagtataka na sinabi ni Chief Jong-il, ano ka mo? Si Ministro Jiang ang sentro nito, kabado pa rin na sinabi ni Heo De-wook, kasi po, nakatanggap po kami ng tawag mula sa Departamento ng Komersyo ng Estados Unidos. Nagtataka na inulit ni Chief Jong-il, at sinabi ni Heo De-wook, sa US Department of Commerce. Ipinag-utos po ni Ministro Jiang, ang National Tax Service na puksain ang investment ng isang kumpanya sa US. Gulat na sinabi ni Jong-il, ano, ang ginawa ng National Tax Service, ano? Sabihin mo nga ulit, muling sinabi ni Heo De-wook, sinasabi po nila na, ipinag-utos po ng ministro, ang National Tax Service na pigilan ang TS Group na makakuha ng kapital sa Estados Unidos. Napangga nga sa gulat si Chief Jong-il, napahawak ang dalawang kamay sa magkabilang ulo, at sinabi, Diyos ko, nakababaliw ito, mula sa bulwagan ng hotel. Narinig na sinabi ng nakatalaga doon, nandito na po ang mga VIP. Natigilan ang dalawa, sinabi ni Chief Jong-il, sa kanyang isipan, masisiraan na ako ng bait, paano ko ba ito maire-report, samantala? Mula sa kabilang linya ng telepono, sinabi nito kay Jiang Mansu, Hoy! Ikaw ang kapal ng mukha mo, bobo ka, alam mo ba kung gaano ako nalasing sa katangahan mo, nang dahil sa iyo? Pangdekorasyon lang ba ang ulo mo? Ipatigil mo kaagad ang tax audit at kontaken sila,
at sabihin mo na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon na, nakayuko ang ulo habang hawak ang telepono, at kabado na sinabi, ni John Manso, "Opo, sige po gagawin ko." Muling sinabi ng nasa kabilang linya, "Maging magalang ka, na humingi ng tawad ng 100 beses kung kinakailangan." "Kuha mo," sinabi ni John Manso, "Opo, ako na po ang bahala." Sinabi muli ng nasa kabilang linya, "Hindi mo ba alam ang tungkol sa FTA? Kung sakaling masampahan tayo ng kaso ng international at manggagaling yan sa kaban ng bayan, personal mo ba pera ang alkansya ng bansa ha? Gumising ka nga sa katangahan mo, bobo, at kapag ginalaw mo pa ang TS Group, ng isa pang beses mula ngayon, patay ka na, naintindihan mo ba?" Natitigilan na napapalunok si John Manso, sabay sinabi, "Opo, tatandaan ko po yan." Matapos ay tila ba humingi ito ng tulong mula sa langit, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Naku, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabay ay matulungan niyo ako," sabay ibinaba ang telepono. Humagulgol ito ng iyak habang tigmak ng luha, at sipon, sabay sinabi, "Putik." Samantala, sa pambansang sentro ng pagsasanay sa Taerang, kasalukuyan nag-uusap ang mga nagpapraktis na kalahok. Sinabi ng lalaki, mahigit 3 buwan pa ang layo ng Olympics, ngunit sinabi naman ng isa parang impyerno ang araw-araw na pagsasanay. Nakangiti na sinabi ng isa, "Sa mga ganitong pagkakataon kailangan natin ng malamig na lata ng beer." Sinabi ng isa pa, "Magtiis ka, at huwag kang magpahuli at baka matanggal ka, dahil sa paglabag sa mga regulasyon." "Nga pala senyor, narinig mo na ba ang balita? Bakit?" Agad na sumagot ang isa, "Ano bang balita?" Sinabi ng isa, "May atleta pa rin na hindi pa pumapasok sa training center." Agad na tumugon ang dalawa, at sabay na sinabi, "Ano, talaga ba?" Ngumiti ang isa at sinabi, "Teka, hindi naman totoo yan, di ba?" Sinabi naman ng isa habang nakangiti rin, "Wala pang 3 buwan ang Olympics, at wala pa talagang paraan para hindi ko pa matawag ang lahat." Muli sinabi ng isang lalaki, "Totoo naman ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo naman, nakasama ang uncle ko sa Athlete Selection Committee. At doon nagmula ang impormasyon na ito, at sabi nila, hindi pa dumarating ang isang atletang estudyante ng isang University of Korea." Bahagyang nagtaka ang dalawa, ngunit agad din binalewala, at sinabi, "Sa Korea University at sino naman ang nandoon?" Sinabi ng isa, "Ha? Hindi maaari." Lumingon ng isang lalaki sa kanyang katabi at sinabi, "Bakit, kakilala mo ba siya?" Agad na tumugon ito at sinabi, "Oo, mayroong isang tao sa division ng Cross Country Collegiate sa University ng Korea." Sabay pasok sa kanilang isipan ng ating bida, muling sinabi ng lalaki, "Ah, tama ka, yun lalaki ba na parang langgay lang ayan?" Sinabi naman ng isa, "Naku, ang walang kwentang lintik na yun. Nang dahil sa mga taong katulad niya, kaya nasisira ang pangalan ng mga professional na atleta." Sinabi ng isa, "Dapat mag-focus na lang siya sa pag-aaral, bakit pa ba siya sumali dito?" Hindi naman ito isang libangan, ngumisi ang isang lalaki at sinabi, "Kung gayon, kapag dumating na ang lalaking yon, bibigyan natin siya ng kaunting leksyon." Sinabi ng isa, "Nako, magandang pakinggan yan." Sabay-sabay na nagtawanan nito. Samantala, sa Hong Kong, habang nag-uusap ang dalawang lalaki, sinabi ng Chinese na si Mr. Lim, "Ano ang sinabi mo?" Isang national representative, sinabi ng assistant nito, "Opo, napili po siya bilang national representative para sa Winter Olympics." Sinabi ng Chinese na si Mr. Lim, medyo talentado siya." Matapos ay ngumisi ng mapag-uyam at sinabi, "Kung gayon aalis pala siya ng Korea ha, at sa pagkakataon na ito, natitiyak ko na magagawa ko na." Sabay tumingin sa assistant at muling sinabi, "Ikuha niyo ako ng magaling na assassins, at sisiguraduhin ko na pipiraso-pirasuhin kita at papatayin." Samantala, sa Taerang, sa pambansang sentro ng pagsasanay, dumating ang ating bida, hamarang sa kanyang harapan ang grupo ng mga estudyante. Inis na humarap ang ating bida, sabay sinabi, "Ano ba ang nangyayari sa inyo? Kilala niyo ba ako?" Mayabang na sinabi ng lalaking estudyante, habang nasa likod nito ang grupo nito. At sinabi, "Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng walang respeto, wala ka bang seniors?" Sinabi ng ating bida, "Mga seniors ba kamo?
hindi ba't para lang sa mga school ang mga yun? Agad na sumigaw ang mga estudyante, na tila ba na insulto sa sinabi ng ating bida, at pasigaw nitong sinabi, "Hoy, ikaw, Korean University, sino ka ba?" Sinabi ng isang lalaki na nag-astang leader, senior mukhang hindi talaga naiintindihan ng lalaking ito ang sitwasyon, o nagtatanga-tangahan lang. "Sino ka ba bata? Gusto mo na bang mamatay?" Ngumisi ang ating bida, sabay pinagdikit ang mga ngipin, at sinabi, "Ang mga lalaking ito ay kawili-wili." Sabay humakbang ang ating bida palapit sa lalaking estudyante, tumapat ito at sinabi, "Alam nyo kasi, wala akong pakialam sa iba. Ngunit mas mabuti kung wag nyo na akong guluhin, mas mukha akong psycho, kaysa sa itsura ko." Lalong nainis ang tila leader ng mga estudyante, nagdikit ang ngipin nito at sinabi, "Itong lalaking ito, nakadroga ka ba, ha? Putik ka. Desperado ka na bang mamatay?" Ngumiti lang ang ating bida, sabay sinabi, "Maaari ka bang tumabi?" Sabay inilapat sa dibdib ng lalaki ang kanyang kamay, agad na bigla ang lalaki, sabay sabi, "Anong?" Mabilis na humadyas ang lalaki sa ere, agad na bigla ang dalawa nitong kasama. Napaatras ito at sinabi, "Anong?" Matapos ay napatingin ang dalawa sa ating bida sabay sinabi sa kanilang isipan, ano ba ito?" Tinulak lang naman niya ng bahagya, bakit siya humadyas? Tumingin ang ating bida sa tatlo, at seryosong sinabi, "Ano bang klaseng atleta ang national team na ito? Ay naku, napakahina naman." Matapos ay pumalatak ito, at muling sinabi, Chick, dapat yata kayong umiinom ng herbal na gamot, o kahit ano paman gamot." Nanggagalaiti na binangon ng lalaking estudyante ang kanyang ulo, habang nakatihaya pa rin ang katawan nito, at galit na sinabi, "Ikaw lintik ka, ano bang trick ang ginawa mo? Hindi ko hahayaan na matapos ito ng ganito." Sinabi ng ating bida, "Bobo ka ba? Hindi mo ba nakikita ang CCTV dyan sa taas? Sige nga at i-advertise mo na nakipaggrupo ka sa iba, at ganoon ba ang plano mo para mapanatili mo ang atleta mong career? Kung gusto mo akong labanan ng masama, dapat ay tinawagan mo na lang ako ng personal." Sabay upo ng patingkayad at muling sinabi, "At mas mabuting magkita na lang tayo kung saan, na walang mga matang nakamasid. At kung gusto mo talaga, well, handa akong pumunta. Gusto mo ba? At kung hindi?" Agad na hintakutan ang tatlo, bahagyang napa-atres ito, napalunok na nagdikit ang mga ngipin nito. Kabado na sinabi ng leader na estudyante, ikaw. Tumingin ang ating bida na tila banana cut, sabay sabi, "Tumahimik ka o mawawala ka, malibang na lang kung gusto mong bugbugin kita hanggang sa maihi ka." Nang laki ang mata sa takot ng leader na estudyante, tila ba namuupa sa kanyang mga mata ang luha, natitigilan na napalunok ito sabay sinabi sa kanyang isipan, Bakit? Bigla akong nakaramdam ng takot sa kanya, huwag mong sabihin. Talagang natatakot na ako sa kanya, putik." Tumingin ito sa ating bida at kabado na sinabi, "Sige." Mapang-asar na sinabi ng ating bida, "Ha? Pero tingnan mo ang sarili mo, nahihi ka na." Kabado na napangisi ang lalaki at sinabi, Nakakadiri, huwag kang lalapit sa akin." Ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang sarili, "Nagiging kawili-wili ang mga susunod na araw sa Taerang, at least di ako mag-asawa, hihihi." Samantala, sa Olympic Village dorm. Pumasok ang ating bida, na tila ba binisita ang lugar, nilingalinga nito ang kabuuan ng silid, natigilan nito. Sabay sinabi, sa kanyang mga isipan, medyo mahina ang mga pasilidad, at ang pakiramdam ko, ay parang bumalik ako sa militar." Bahagyang humakbang ito, at muling sinabi, sa kanyang isipan, at kahit ang internet ay wala. Tila gusto lang nila na mag-training kami ng mag-training, hanggang sa mag-drop kami. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Ang kailangan ko lang ay manalo ng medal at agad na umalis dito." Maya-maya pa ay agad may nagsalita, "Magandang araw." Agad nagulat ang ating bida sa lalaking nagsalita, napatingin ito sa lalaki. Muling sinabi ng lalaki, "Naniniwala ako na baka ikaw ang roommate ko." Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Ano raw? Roommate, wala ba kahit so long kwarto?" Ngumiti ang lalaki sabay sinabi, "Ikinagagalak kitang makilala, ako nga pala si Jo Youngjun." Ngumiti din ang ating bida, at sinabi, "Ikinagagalak din kitang makilala, ako naman si Jang Taesan."
Sabay sabi niya sa kanyang isipan habang binistayan ng palihim ang lalaki, mukha naman mabait siya, medyo probinsyano nga lang, ngunit nakakagaan naman ng loob kahit papano. At inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo. Lumipas ang oras, kalaliman ng gabi, hanggang sa sumapit ang madaling araw. Sinabi ng lalaking si Jo Youngjun, gumising ka. Kasalukuyan himbing na natutulog ang ating bida. Matapos ay muling ginising ang ating bida, at pasigaw na sinabi, gumising ka na. Agad namilog ang mata ng ating bida, napaubo ito sa sobrang lakas ng boses, at galit na sumigaw din, sabay sinabi, ano ka ba, ano bang problema mo? Nakita mo naman natutulog pa ako, sa ganitong oras na madaling araw. Malumanay na sinabi ni Jo Youngjun, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan na nating magpunta sa field sa loob ng 5 minuto, hindi mo ba alam ang tungkol sa madaling araw na pagsasanay? Bahagyang damilat ang mata ng ating bida, at sinabi, ano kamo, madaling araw na pagsasanay? Mula sa alas 6 ng umaga, malibang na lang kung umuulan, lahat ng atleta ay nagtitipon sa pangunahin larangan para sa maagang pagsasanay tuwing umaga, ito ay matagal ng tradisyon ng Taerang. Lahat ng atleta na manglalaro ay sabay-sabay umiikot sa pagtakbo. Habang tumatakbo ang ating bida, napapailing ito, sabay sinabi sa kanyang isipan, kailangan ba talaga namin tumakbo sa mga oras na ito? Pinapatay ako ng sakit ng ulo ko, at kasalukuyan habang tumatakbo ang ating bida, ay agad may nakapansin sa kanya na 2 babaeng atleta. Sinabi ng isang babae, oh my, sino siya? Sinabi ng isang babae, wow naman, talagang sobrang gwapo naman niya. Ang sabi nila, mula daw yan sa Korean University. Sinabi ng isang babae, dapat ba akong gumawa ng hakbang para mapansin niya ako? Kinikilig ako, siya talaga ang type ko, sabay tingin ng mga babae sa ating bida, napawisan sa pagtakbo. Sa ibang grupo naman ng kalalakihan atleta, napansin din ito, at sinabi, Senior, sino ba ang lalaking iyon? Sinabi ng lalaking senior, nabalitaan kung wala talaga siyang respeto kahapon, hindi ba't naghamon siya ng pambubugbog? Inis na sinabi ng lalaki, naku, gwapo nga bastos naman, senior dapat ko ba siyang turuan ng leksyon? Agad na sumingit sa usapan ng lalaking hinarap ng ating bida, sabay sinaway ito at sinabi, tumahimik nga kayo. Sabay pasok sa kanyang isipan ang nangyari kahapon, at kabado na sinabi, iwasan niyo na lang siya, kung ayaw niyong mamatay. Agad nagulat ang 2 lalaki, at sinabi, ano? Matapos ay tumingin sa ating bida at sa kanilang kinikilalang senior na bakas ang takot at kaba. Natitigilan na sinabi, sige, okay. Lumipas ang oras, sa gym. Kanya-kanyang pagsasanay, kanya-kanyang pwesto. Habang nakatayo doon ang tila teacher coach ng palaro. Gumit na ito at sinabi, ikinagagalak ko kayong makilala, ako ang inyong training coach, ako nga pala, si Heo Junwon. Sabay-sabay na pumila ng maayos ang mga atleta at sabay-sabay din na sinabi, ikinagagalak po namin kayong makilala. Bahagyang sumulyap ang ating bida sa coach, at sabay na sinabi sa kanyang isipan, mukha siyang, yung tipo na ang mahalaga lang ay mapasaya ang mga nasa kapangyarihan. Tumingin ng diretso ang coach sa ating bida, at sinabi, ikaw ang estudyante na mula sa Korea University. Natitigilan na napatingin ang ating bida, dahil sa masamang tingin nito, sabay na sinabi, isang nakakainis na isang bata, na binibigyan ng special treatment. Bahagyang nagtataka ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, ha, ano ba ang problema niya sa akin ngayon? Mukha yatang laging magsisimula ng away, sa tuwing magkikita kami. Matapos ay sinabi ng ating bida sa coach, special treatment ba kamo? Ano ba ang ibig mong sabihin? Agad kinabahan ng senior at kapwa nitong estudyante ng atleta. Sinabi ng ating bida ng kalmado, maaari mo bang ipaliwanag muli? Agad nagliyab sa galit ang training coach na si Heo Junwon, at pasigaw nitong sinabi, anong lintik ka? Sinasagot mo ba ako ha? Kilala mo ba kung sino ako ha? Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, nakikilala mo rin ba ako? Lalong nainis ang coach na si Heo Junwon, at pasigaw muling sinabi, ano? Lintik ka bastos ka, mula kung saan ay may narinig itong mura at sigaw, na sinabi, hoy, ikaw na lintik kang gagaw ka. Umayos ka,
Hindi mo ba na magawang rumespeto? Lumingon ang ating bida sa pinanggalingan ng sigaw na tigilan ito, nang makita niya ang mga coach na kakampi ni Heo Junwon, na nagkalat sa buong gym. At habang mayabang na nakapamaywang si Heo Junwon, muling sumigaw ang mga kakampi nitong coach. At galit na sinabi, hindi ka pa ba nakakain? Gamitin mo ang lakas mo, tulad ng sinabi ko gamitin mo ang lakas mo. Sayang naman, pangdekorasyon lang ba ang utak na mayroon ka? Ngumisi lang ang ating bida, at sinabi, kung gayon hindi pala ito isang training center, at isa pala itong ganap na kampo ng mga buwitre. Lalong nagulol sa galit ang coach na si Heo Junwon, bumakas pa ang ugat nito sa kanyang ulo. At tila sabog na ito sa galit na pasigaw na sinabi, sabihin mo ulit yan, kilala mo ba kung sino ako, ikaw na walang hiya? Akala mo ba special ka dahil taga Korea University ka? Sabay lumapit ito sa ating bida, at pahapyaw nitong sinuntok ang dibdib ng ating bida, at muling pasigaw na sinabi, ipinagmamalaki mo ba ang iyong pribilehiyo? Ang lakas ng loob mong sagutin ng coach na nasa harapan mo? Tila ba umapaw na ang pagtitimpi ng ating bida, sabay pasigaw niyang sinabi sa kaharap, bakit ba patuloy mong inuungkat ang University ng Korea? Gusto ko ipakita sa iyo ang pribilehiyo kung ano ang itsura ng tunay na pang-aabuso sa pribilehiyo na sinasabi mo. Malakas na sinampal ng coach na si Heo Junwon, ang ating bida, muling sinabi ng coach na Heo Junwon, kailangan mong matauhan at bugbugin. Agad na bigla ang ating bida, pamaling ang mukha nito sa lakas ng sampal nito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, itinatag ang unang kondisyon para sa pagtatanggol sa sarili. Agad inawat ito ng lalaking atleta, na si Jo Young-jun, na kasama ng ating bida sa silid. At sinabi, Coach kumalma po kayo, sinabi ng coach sa umaawat, at sino ka ba, lintik ka. Sinabi ni Jo Young-jun, unang araw lang po niya ngayon, kaya malamang po ay hindi pa niya naiintindihan, kaya sana po ay maging makatwiran po kayo at hindi pinatapos ng coach ang sinasabi ni Jo Young-jun, at pasigan na sinabi ng coach dito, tumahimik ka, kakampi mo ba siya? Lumayas ka sa harapan ko, ngumisi lang ang ating bida. Lalong nainis ang coach, tumalim ang mata nito at nagdikit ang ngipin at sinabi, tumatawa ka pa, sira ulo kang gagaw ka. Nataranta naman si Jo Young-jun, hindi niya alam kung paano masasaway ito. Muling ngumisi ang ating bida tumingin ito ng mapang-asar at sinabi, sasaktan mo ba ulit ako? Agad tumaas ang kamay ng coach upang sampilan ang ating bida, at sinabi, oo, ikaw na maliit na basura. Agad na sinalag ng ating bida ang kamay ng coach, at sinabi, ang mga lalaking katulad mo ay hindi dapat palampasin pa. Sabay diin ng kamao ng ating bida, sa palso ng coach, lumagutok ang buto nito. Napasigaw sa sakit ang coach na si Heo Junwon, muling umisi ang ating bida at sinabi sa harapan ng coach, hindi ako ang anak mo, kaya tigilan mo na ang mga masasamang sinasabi mo, bago ka pa masaktan ng husto. Bahagyang lumapit ang ibang coach, dinuro ang ating bida at pasiga na sinabi, sino ka ba sa tingin mo? Anong klaseng kabastusan ang pagtaas ng kamay laban sa guru mo? Sinabi naman ng isang coach, ikaw na may lugas sa tenga, lintik ka, ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ng coach mo, ikaw ba si Jang Tae-san? Ang bagong pasok na tinatawag ng mga estudyante, sa Korea University. Lumingon ang ating bida sa dalawang coach at sinabi, bakit? Plano nyo rin ba akong pagtripan? Naku naman, takot na ako, inis na sinabi ng coach, baliw ba ang lalaking yan? Sinabi pa ng isang coach, ikaw na lintik ka, tapos na ang career mo sa sport, sabay inihagis na parang bola ng bowling ang coach na hawak niya at malakas itong ibinato sa dalawang coach. At pasigaw na sinabi ng ating bida, tumahimik ka, mga kaawa-awang talunan, napaijak ang tatlong coach sa sakit, sinabi ng ibang coach, ang ginawa mo paglabag, tawagan nyo, ang committee ng disciplinary ng atleta ngayon din.